Kamusta yung love life mo? Ito, single pa din. Ayokong ma-heartbroken ulit. Oo. Kilala ka biglang Bagyong Pablo. Yes. Ambon na lang ata to. Was there ever a time in your career na nag-doubt ka sa sarili mo? Oo naman. Pag ba nabuhay tatay ko, matutuwa ba siya na hindi ako naglalaro? Parang Yes. yun yung naging mindset ko. Ay hindi, itutuloy ko pa rin. As of hanggang ngayon, dito pa rin ako naglalaro. Walang arte. Walang preno. Usapang totohanan to. Kasama ang Beast Mode Duo. Abby Maranyo at Camille Cal. Powered by Sports Plus. Easy lang. Hi guys! Welcome sa aming podcast na pinamagatang Beast Mode. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga kamangha-mangha at very inspiring na life story ng ating mga guest athletes. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. And for our guest for today, let us all welcome the Bagyong Pablo. Ate Mai! Oh! Long time no see. Gusto ko yung sobrang casual. Kaya nga Oh, ano ba? Ano ba yun? Kamusta ka naman? Okay naman. Ganda pa din. Wow, sobrang ganda mo naman. Ikaw na yan. Ako talaga to, my God. Yun lang. Okay ka naman. Yun lang, okay ka naman. Okay ka naman lately. Kamusta yung life mo lately? Yeah. Ito, busy. Ang daming ginagawa. Wow. Training, tulog, bahay. Ang dami mong ginagawa True. yan. Kain, gabi-gabi. Gabi-gabi lang. Kamusta yung love life mo? Ito, single pa din. Ready to mingle or... Ay, wala. Oh. Bawal yan. Bawal yun. Bakit? Bawal. Ayoko ng ganyan. Sa'yo Gusto nang ko galing. yung seryoso, yung buhay ko, ganyan. Ay, Ha? Gusto mo seryoso yung buhay mo? Pero open ka naman for it. Hindi. Ayokong ma-heartbroken ulit. Oo. Seryoso ba to? Seryoso? Kasi na-feel ko na yung pain. Ano yung pain? Basta pain. Seryoso, hindi ka Seryoso. open to it. Hindi ako open. Pero, ano bang mga ideal guy mo? Ako, hindi ako mahilig sa bata. Mas okay. Sorry sorry. Mas mahilig ako sa mga 38 pataas. Okay. May talagang may age 60, wala na yan. Hanggang 38 to 60, 59 lang. 50, mga gano'n. Tawa ka ng tawa. Tawa si Kali. Sobrang specific mo. Sobrang specific mo Sabi sa ko sa inyo, age. huwag niyo ko i-invite dito. Tatawa lang tayo lang tatawa. Okay. Okay. Bakit naman? Dahil mature? Gusto ko ng mature na tao. Tsaka mas stable. Ayoko may stress. Ayoko yung isip bata. Oo. Kailangan, alam niya yung oras ko. Yung maintindihan niya yung mga career ko. Yung mga gano'n. Bakit artista? Sa mga Artista kasi ako. Alam mo, Liza ako eh. Sa mga nagkakagusto kay Ate Myla dyan, yes. Kung bata kayo, kundi kayo 38. Sorry. 37 pababa. Sorry guys. 37 pababa. Sorry. Huwag niyo nang subukan. Wala kayong chance. Oo, sorry. Kahit gwapo kayo. Yeah. Wala, sorry. Kahit gwapo ayaw. Ganda ko kasi. Pero are you looking at mga looks? Hindi naman. Hindi. Gusto mo talaga yung mature. Gusto ko yung mabait. At Mabait, tsaka... Bakit sinabi mo? Bakit alam mo? Paano mo alam si... Ina-stalk siguro. Di ba? Kita nyo naman naging ex ko, di ba? Uy, grabe ka naman tumawa. Stable na sa life. Oo, diba? tama. Kaya Stable. mag-provide sa inyong dalawa. So, kwentuhan mo naman kami. Ano kwento ko? Hindi, about sa memory nyo sa bawat isa pag naglalaro kayo before. Alam mo, itong si Ate Abby, ano yan matagal ko nang kilala yan.
si F2 lang kami naging close niyan. Sobra. Oo nga. Parehas kaming kalog ni Ate Abby. Pero, pag nagsama kami sa loob ng court niyan, mas beast mode yan sa loob ng court. Actually, beast diba? mode talaga siya. Hindi papatalo yan. Noong unang beses ko siya nakalaban, parang hindi ko siya jowa. Talaga. Mag-aaway ba kami mamaya sa bahay? Or, si first time ko siya makalaro eh. Si Tsaka first time ako niyan, binuhat niyan, nung game namin ng Creamline. Akala ko, ihahagis niya. Gano'n siya ihahagis niya pa gano'n. Ay, di ba lang. Super open. Inabi Maranyo lang kita. Inabi Maranyo niya ako. So, anong unforgettable game mo with her? Actually, yun. Yung binuhat niya ako. First time niya ako maabi Maranyo. Ang sarap sa feeling. Kasi, syempre, maabi Maranyo. Okay, Don Solweta, sis. Medyo ka lang. Yun yung feeling na, syempre, Abi Maranyo yan, di ba? Isa mga, isa mga nilulook up ng mga tao. True. Tapos, magiging teammate ko pa yan sa F2. Kasi, alam mo, first time ko siya maging teammate sa F2 kasi akala ko nung una, sobrang seryoso sa buhay. Talaga? Yan yung isip ko sa kanya? Tapos ang masungit. Yan, ganyan. Ayan, masungit. Yun ang tingin ko sa kanya, masungit siya. Pero nung nakasama ko yan sa F2, iba pala yung tingin ko sa kanya, ay, kaluglin para to si Ate Ag. Super layo. Sobrang layo. Naglalaro lang talaga. Yeah. Pero ako, ang unforgettable ko with Mai, nung UAP days namin, di ba na magkalaban tayo sa Araneta, tanda mo yun, Mai. Super lakas ng line-up nyo nun. Ikaw, Jaja, Dindin, si Mina pa. Ivy setter namin. Ivy setter, tapos si Urdas, yung, grabe, solid talaga yung, 5 sets kami nun, kasi sobrang hirap yung kalaban. Pero before that game, naglakad kami. Nag-LRT kami ng game na yun. Nag-warm up na sila sa Araneta. Pumasok kami, malapit na mag-start, diba? Sabi ko, grabe, pag umabot pa ng 5 set to, mamumulikat na ako. Kailangan tapos sila namin ng 4 set to. Super hirap kalaban ni Myla kasi sobrang galing. Ang hirap niyang blakin. Lumalaki. Isa siya sa mahirap blakin kasi ang dami niyang kayang gawin sa bola. Papadulasin niya. Akala ko, yung kaya kong gawin. Parang may laway yung bola mo, te. Totoo lang. May laway. Oo, parang nilalaway mo. Tiglang ganun. Uy, ay mga pala Akari pala. Oh, yes. Favorite na blocker eh. Kaya alam mo na kurbo mo yung hindi ko sadya yan. Yung wrist ko. Kasi for the down the line ka, te. Ako yung nandun. Kaya nga favorite ko sa pag blocker. Sobrang pa-cross na yung angle mo talaga. Tapos bitin yung bola. Doy din down the line mo, nagulat ako yung ay, sakit ng wrist ko. Alam ko yun. Nalala ko yun. So, paano nyo i-describe ang isa't isa as player? Si Ate Abby kasi, nakilala yung beast mode niya, di ba? Tsaka matapang. Tsaka yung hair clips niya. Ay, true. Yan. Totoo. Tsaka hindi nagpapatalo yan sa loob ng court. Kahit natambak na kami, siya lalaban pa rin yan. True. Ko yan yung game namin ng Choco. Yeah. Nung cramps ata. Yes. Doon ko nakita si Ate Abby na grabe yung puso niya talaga sa loob ng court. Alam mo yung akala niya matatalo na kayo, pero siya yung nagdala. Fifth set yun, di ba? Fifth set to 4 sets. Nag-time out muna tayo. 4 sets, di ba, hinabol natin. Tapos ikaw yung gumawa nun. Tatlong, oo. Pag after ng break. Fifth set, doon ko na-realize na, ang sarap sa feeling na isang teammate ko si Ate Abby. Ay, grabe naman siya. Kasi alam mo yung feeling na na hindi ko naman hinahanap sa iba yung ganon, pero mas nahanap ko kay Ate Abby. Ay, grabe naman siya. Abby sa loob ng court na yung tapang niya. Parang na-realize mo na, gusto ko ng ganitong teammate pala. Yun ang mga gusto ko yung na teammate ako sa loob ng court na sana yung tapang din niya sa loob. Kasi magawa ko din naman sa mga kasama. Yun yung kay Ate Abby. Pero wala ka bang ganon? Wala. Hindi. Nonchalant ka lang ba sa Pero I would say, lumabas yung beast mode mo na yun, nung game naman natin against Creamline. Oo. Nung 5 sets tayo. Sa feeling. Remember that? Parang feel ko, nagalasal na rin ako. Hindi, I mean yung lasal, yung tapang kasi. Yung tapang sa loob ng pero nahawa ka naman. Nahawa ka naman. Yung swag. Tapos yung game namin against Creamline, siya yung pog nun. Kasi mga ilang beses na ang dami niyang blocks. Tapos grabe talaga siya, nakikirar din siya. Very memorable yun sa akin. And ako kung i-describe kita sa loob ng court, grace with swag. Parang ganun. A combination of grace and swag. Kasi ako all the time swag lang.
Siya may touch of grace pa, graceful. Taray, graceful. Minsan, paano yung grace? Diba? Fierce. Yeah, minsan siya, chill lang siya, pa-model-model, gano'n. Pero minsan makikita mo din siya nung swag niya, gano'n. Kabog. Palang to. Taray. Kilalanin pa natin si Myla. Yes, Hindi ko masyadong alam to sa buhay mo. almost 3 years na mas naging close na tayo. Di ko alam kung san ka talaga nang galing, paano yung yung roots mo, paano ka nagsimula sa volleyball. Pwede mo ba ma-share yan sa amin? Paint tissue. Uy! Joke lang po, joke lang. May hiya ka. Simulan natin sa mo ba? ate. Saan ka na province? Ano bang province mo? Tarlac. Tarlac. Saan sa Tarlac? Sa Herona. Mabini, Herona, Tarlac. Alam mo talaga, alam namin yung lugar na yun. Ano mo lang, i-Google Map mo. I-Google ka na lang. ano nyo? Kayo ba meron kayong volleyball culture dun sa province nyo? Or? Alam mo, sa Tarlac kasi, hindi kami masyadong, not super mahilig sa mga volleyball doon. Pero syempre kami, pag may mga paliga lang, doon lang kami naglalaro. And walang ganong tao. Parang kami lang. Baka sa Manila kasi, pag nag-game tayo, may mga fans na nanonood, di ba? Totoo. So, sa amin kasi parang, namin doon, laro lang, sa kalye, tas aral lang. Yung mga ganun. Nung bata ka, paano ka mas larong kalye talaga? Ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Nung bata pa? Oo, yung bata ka. Alam mo, nung bata kasi ako, mahigpit yung tatay ko dati. Ang gusto ng tatay ko, aral lang, tapos uwi. Diba sa elementary, may mga PE tayo dun, diba? Oo. So, minsan, pag late ako umuwi, sinasabi ko na nandito sa mga kaibigan ko, naglalaro, pero hindi niya alam na nag-volleyball ako sa high school namin. Kaya minsan, pag umuwi ako, may pamalo tatay. Yung stick na pamalo, nakatalikod. Ganyan na siya. Sa kagaling. Pumunta lang ako sa classmate ng kaibigan ko. Pero hindi niya alam na tumatakas ako na. Wala, ito yung passion ko yung maglaro. So, ayaw talaga niya na maglaro? Ayaw niya. Gusto niya kasi, uwi lang. Tas, Talaga? Oo, sobrang higpit nun. Tapos, nung time na may mga mga provincial meet. Provincial meet. Siyempre, dadali mo yung school mo dyan. Elementary ka. Hindi ako nag-pumps tatay ko. Pero alam ng nanay ko yun. So, sabi nanay ko, sige mo sabihin sa tatay mo. Ako nang bahala. Para yung nanay ko yung naging ko dyan. Ang supportive na. Tayo naman baliktad. Yung nanay ko talaga yung strict to sa akin. Kasi yung nanay ko, professor siya. Talaga. So, ayun, na parang nung nanalo kami sa provincial meet noon, syempre, palaro na yan. Di ba? After. So, naging teammate ko yun si Ara. So, nag-champion si Ara? Klara. Wow! Clara, Tingnan mo, ngayon lang natin na si yan. Si Ara, teammate ko, si Rose Vargas, si Joy. Baron! Oh my gosh! Teammate ko yan nung magpalarong pambansa na kami. Magkaka-teammate kayo palang pambansa. Kasi nag-champion sila, Clara Angeles Ikaw? Ako. Ikaw yung senior nila. Kamusta silang team? Ikaw yung senior. Super senior ka nila. True. Senior ka ni Ate Majoy? Oo, ano ka ba naman? Cute nga lang. Pero cute din ang friendship nila Si Joy ang pinakamatagal kong kilala. Kaya sobrang close ko si Joy. Hindi kayo close ni Ate Ara? Close kami nung sa F2 na. Okay. Pero teammate mo siya, di ba? Oo, pero hindi kami. Si Ara noon, hindi siya nakapaglaro noon kasi siya. Nagkabulutong ba tayo? Sorry, Ara. Kunin mo si Ara lang last natin. Ara lang mo yan, pero hindi siya kaawain natin naman yan. Nagkabulutong ata siya. Okay. Totoo yun. So, umiyak siya kasi gusto siyang paglaro nga. So, walang choice kasi mahahawa nga lahat. So, umuwi na si Ara. Ang cute nyo naman. Hindi ko alam na magkaka-teammate pala kayo nung Sila Joy, sila Rose. Kasi tawagan namin noon, ako, si Pacquiao. Ikaw si Pacquiao? Ano? Hindi, si Rose, si Pacquiao. Ako si ano tawag, Claudia? Hindi. Yung pangalan kasi nung kalaban ni Manny Pacquiao na? Kalimutan. Basta may tawagan kami ni Rose dati. Floyd? Sino ba? Never mind nila. Kalimutan na natin. Nakalimutan ko dati. Basta may tawagan kami ni Rose noon. Si Rose Vargas. Si Rose si Pacquiao, tapos ikaw yung kalaban ni Rose. Nag-start. After noon,
nung nakuha ko sa sa Claraan nun, ayaw ko payagan ng tatay ko nun. Kasi lagi niya akong pinapalo sa puwet. Sobrang specific mo. Sobra. Sa puwet. Part Alam mo yung katawan niya. Tsaka yung sintron. Ay, doy. Sinturon. Ano yan? Ang sakit talaga Mga nun. batang 90s, ang nakaranas niyan. Yung sintron, yung puwet ko, pinapalo talaga niya. Ano sinturon yung dulo ng sinturon? Sa dulo lang, hindi yung may yung may bakal. Diyos ko. Magkakapeklat ako doon. Ano pa yung mga Mamimili ka pa, naranasan mo? mamimili Hanger? ka pa. Ano pa naranasan mo? Ayan, Hanger. Oh, Diyos ko. Sinturon, tsinelas. Yung Ting-ting. ting-ting, yung kawayan. Alay. Yung kawayan, di ba? Kaya yung puwet ko, puro sugat-sugat ako. Ngayon hanggang ngayon, ba't naglalaro ka pa sa province? Ngayon, Pagka umuwi ka, ganun. hindi. Maingat ako sa sa katawan. Okay. I mean, So, anong iwas naman? injury tayo sa ganyan. Oo. Anong pinagkaiba na nung volleyball life mo sa province sa ngayon? Sa province kasi, mas gusto ko umuwi ng province pala. Kasi gusto ko yung simoy ng hangin, tapos mga lutong bahay, alam mo yun. Tapos, itahimik lang. Yes. Dito sa Manila kasi, ang unang mindset, parang traffic, yung mga Oo. traffic, tapos puro Usok. puro usok, yung mga gano'n. Tapos, hindi pa mga lutong bahay. Parang ang bagal din kasi ng buhay At saka, sa oo, probinsya. sobra. Parang ang sarap, ang calming. Tsaka kasama yung family mo. Correct. Kamusta ang buhay ninyo sa probinsya noon? Ano ba, masabi mo na maayos naman yung kumbaga marangya or medyo challenging yung pinagdaanan nyo as a family? Ngayon sobrang challenging. Tsaka ngayon. Kasi alam mo, to lang, nung time na second year high school ako noon, nagulat kasi ako, may pumuntang mga pare dun sa amin. Pare? Pare. So, hindi ako nag-joke Kung nagkikwento siya, di ko alam kung totoo na ba to or punchline na naman? Oh, go. Parang random ng storya Totoo mo. kasi. Tapos biglang may pare. Totoo. Oo, Ay. totoo. Kwento ko ba? Uwi na lang ako. Sorry po. May pare. Invite niyo pa ako. Anyway. So, may pumuntang pare sa amin. So, kinukuha ako doon sa school kasi, parang mga paring may-ari, mga Catholic kasi doon, sa Paniki, ganun. So, nung una ay ng tatay ko, kasi nga, syempre, malayo, I think mga Tarlac to Paniki, mga 40 minutes. So, ay ang tatay ko, bakit doon ka mag-aaral? Ang lapit-lapit ng eskwelahan dito. Tapos, parang, ang sabi ng mga pare, Tay, ganito, kapag after ng high school ni Myla, pwede natin siya ipasok sa Manila na baka sakaling makuha siya, and then yung mga scholar, para hindi na rin kayo mahirapan paaralin si Myla. So, mga kinabukasan ata, noong una, hindi po maging tatay ko kasi nga, syempre, babae ako. So, hindi alam tatay ko kung mamaya maglakwatso lang ako dun sa Paniki, tapos maaga mabuntis. Oo. Tapos kinabukasan, parang napaisip yung tatay ko. Nakita ko siya na nasa gilid siya, nakaupo lang, nag-iisip siya. So, syempre, hindi ko alam kung anong iniisip niya eh. So, nung kinabukasan, nang kinausap niya ako, sige na, kami niya kung anong gusto mo, kung ano yung maging passion mo. Sige, bibigay kita doon sa mga pare. Kasi laking kumbento talaga ako, sis. Talaga? Laking kumbento ako. Second year college to second year high school to fourth year na. Oo. So, pinaral ako ng mga pare. Oo. So, doon ako nag-aral, doon ako naglaro. Okay. Ang volleyball. Oo. Tapos nakilala ako doon sa palaro noon. So, ang daming mga lumapit sa aking school. Una, Lasal. Wow. Tumawag sa akin si Ate Paning. Okay. Oo. So, ako, kinabahan ako kasi Lasal eh. Siyempre, kilala yung school yan. So, takot ako sa ballpen. May exam daw. Usually yan yung So, may mga exam daw, ganyan-ganyan. So, hindi ko kasi alam na close pala nung mga pare, yung sa NU, si Sir Bakuli, yung director namin. So, hindi ko alam na nakakommit na pala ako dun sa NU. Nung after graduate tong high school, nagpaalam ako sa tatay ko na, alam mo yung feeling na sobrang saya kasi, tay, kung kinuha ako ng NU, makakapag-aral na ako ng college, hindi na kayo mahihirapan kasi may mga scholar doon. So, nung una ko sa NU noon, syempre mga mga rookie pa kami. Syempre mga senior pa lang namin. 'Di ba, ang
dati natin nung college, pag senior talaga, medyo mahigpit, di ba? Kami as a rookie talaga, lahat ng mga gawain nun sa rookie namin, ginagawa namin yung sa net, mga tubig, kailan bawal ka malate doon. So, lahat nagawa ko yung hirap ng basta lahat ng hirap nagawa ko nun. Tapos, lagi ako nagmamadaling makapagtapos, kumukuha ako ng mga units sa school, parang 7 units at para makapagtapos na ang pag-aaral. Oo. Para matulungan ko yung pamilya ko. So, ang pasok ko noon, 9 a.m. to 9 p.m. Grabe. So, ang training namin, 6 to 9 a.m. So, dati may professor na hate na hate niya mga volleyball sa NU. Kasi nga, tamad daw mga player ng NU. So, ako, pinakita ko sa sarili ko na hindi ako ganon. Pumapasok pa rin ako sa kanya. Kahit na nga inaantok gumagano ako sa kanya. Okay lang sa kanya. Basta nakikita niya akong pumapasok ako. Naging close kayo ng prof na naging close ko yun. Pero hindi ko in-expect na ganyan si Ate Mayla. Kasi pag nakikita ko siya kasi, syempre naabot ako yung si Ate Mayla. Parang sungit-sungit lang niya. Tapos feeling ko, yun ang tingin sa akin una. sobrang ngayon. Hindi ka lang talaga, introvert ka din minsan no? Hindi ka lang masyadong talkative. Tsaka mahihain ka. Mahihain kasi ako dati. Tsaka kasi syempre, iba talaga yung culture syempre. Kasi dati, naabutan ko pa yung mga seniors na medyo strict, gano'n. Tapos, close ko si Ate Shishi. Si Dada. Yung mga time na nakikita kita, natatakot ako sa youth kasi hindi ako mapansin kasi nung college. As in, parang snobera talaga. So yun lang, parang pinakita ko to sa professor, ay hindi ako tamad, parang gano'n. Kahit nabagsak ako sa exam, alam mo lagi akong sa exam, bagsak ako sa mga quiz namin, sa exam, hindi ako pumapasa. Pero gusto lang talaga niya makita na nandun ako. Tapos nakita ko, sa grade ko sa kanya, may mga professor talaga na alam nila na kahit pa paano naiintindihan nila yung sitwasyon ng mga student athletes. Pero for them, yung effort mo na pumasok sa class niya means something. Okay na sa kanya. Miski na gusto ko nga yung nakasmile ka pa na hindi ka pumasa So at least may parang happy ka pa. Joke lang. Nakakatawa talaga. At least kumaga, parang nakikita mo may light pa din dun sa situation na mahirap na kasi totoo naman talaga yan tayo mga student athletes. Pumapasok tayo sa class natin na kulang-kulang sa tulog kasi nga mag-aaral ka pa sa gabi tapos maaga ka na magigising the next day because may training ka. Tapos papasok ka, pagod na pagod ka. Minsan gutom ka pa nga Diba? So anyways, paano mo naman madedescribe yung mga manlalaro na galing sa probinsya tapos nabigyan sila ng opportunity maglaro sa Maynila? Siyempre tayo, galing naman tayo sa mga probinsya, di ba? So lahat tayo pangarap makapaglaro sa Maynila. Ako kasi, nung pumasok ako sa Maynila talaga, alam ko kung ano yung mangyayari sa buhay ko dito sa Maynila. Kasi ikaw lang mag-isa Isa family mo, malayo sa atin So ako, naging motivation ko yung family. Okay. Tapos, kasi syempre, sa hirap ng buhay sa probinsya, hindi mo naman alam. I mean, susugal ka talaga doon sa Maynila kung anong mangyayari sa'yo Pero ako, ginawa ko lang yung tama or ginawa ko lang yung best ko para makapagtapos ako. Makapaglaro lang ako and makita lang ako sa TV may pakita ko lang yung apelido ng tatay kong Pablo. Alam mo, yun yung feeling, di ba? Okay na ako doon. So, sabi ko, hindi ko naman na-expect na may mag-o-offer sa akin before sa Pukari. Yes. Doon na nagsimula yung tuloy-tuloy na yung career mo. Ko. And then, will you say na yung opportunity na yon ay nagbukas din ng daan para makahelp ka talaga ng malaki sa pamilya and maging parang breadwinner na din in a way. Oo, breadwinner na din. Kaya sobrang hirap ilan ba kayo sa family? Magkakapatid? 10. 10 kami. Pero yung bunso namin si Matet. Okay. Kaya si Matet. Ate Matet? Bunso namin. Si Matet. Magkapatid pala kayo si Matet? Yes. Di mo alam. Ano ka ba? Teammate mo Dito pa natin nalalaman yan talaga. Hindi ko siya naabutan. Lang siya. Nakilala ko lang siya. Pero hindi ko talaga siya nakasama. Pero masungit talaga. Yun ang masungit yung kapatid. Oo, ang sungit. Kaya pala masungit yung ano ko sa'yo kasi si Ate Matet, yun ang ano niya. Pero bait naman. Pangilan ka? Pang 9. Hindi po. Pang 9. Pang 9. 10 si Matet. Bunso. Ang dami niyong magkakapatid.
close naman kayo? Or Oo. So, paano yung mga age gap? Even na yung pinakamatanda namin is 48. Oo. Panganay namin yun. Tapos next time, 46. Okay. Next, 44. Oh, 2 years. kabisado. 2 years. So yeah. Saya na maraming kapatid. Oo. Sa mga pamangkin, pag may mga okasyon kasi, ang gulo-gulo namin. Mga athlete din yung mga kapatid. Hindi. Kayo lang dalawa ni Timothy. Oo. So, ikaw lang yung nagtuloy hanggang mag-pro. Oo. Tapos, ngayon, mga pamangkin ko, ako yung nagpapaaral. Kasi kasi alam ko yung hirap ng buhay talaga dati. Sobra talaga. Kasi ibang kapatid ko hindi nakapag-aral eh. So kami lang yung nakapagtapos. Kumbaga ako yung nagparal kay Matit noon, nung sa Binil pa siya noon. Kasi gusto ko yung pangarap niya, matupad niya, gusto niya maging culinary. Oo. Nung sinabi niya sa akin na culinary, ay, Diyos ko, parang gastos nito. Kaya ko ba to? Kasi naman yun, nag-ITN pa sa US. So, nabenta ko yung kotse ko dahil sa kanya. Oh, grabe. Yung Camry. Ano pa yung mga na-sacrifice mo talaga para sa pamilya? Diyos ko lahat. Kulang, buong katawan ko ibuno sa kanya. Kami na yun. Oo. Pero mas talaga to, yung kay Matet talaga. Kasi umiyak ako kay Matet. Di naman, iniyakan ko ito kay Matet. Kasi nung nasa NU siya, di ba tinanggal sa NU? Oo, okay. Pag after graduate ako, tinanggal na siya. So, nung nag-binild siya, sabi, ate, hindi ko na kaya maglaro. Kasi grabe yung anxiety noon ng kapatid ko, insomnia noon. Tapos may PCOS pa yan na kapatid ko, di ba? Okay. So, syempre, dami niyang iniisip, iyak siya ng iyak. Oo. So, sabi niya sa akin, ate, gusto ko mag-culinary. Sabi niya. Isa mo ba gusto? Sa Binil. Parang ako, ha? Binil? Sabi mo. Sa Binil, mahal-mahal lang mga doon. Grabe yun, ha? Doon. Okay ka lang ba? Walang ibang alis ko dyan. Walang ibang gusto. Joke lang. Tapos, sabi ko, lahat ng mga sweldo ko, napupunta sa family ko. Tapos kay Matet. And then, may nakakatawa namin yung kapatid kasi wala siyang bagsak eh. Kasi once na may bagsak ka doon, ikaw magbabayad eh. Sabi nila, yun. So, nakakatawa namin kapatid ko na ate, ito yung grades ko. Ang tataas ng mga grades niya, okay naman. So, after nun, na parang pa-ITN na siya, kailangan niya ng almost half M para sa ITN niya. Sa US, dapat mga ganun. So ako, na parang, ang laki naman. So hindi ko alam kung saan ko kukunin yung ganong money. Siyempre, meron pa ako sa side of family ko, di ba? Sa siya pa din. So ginawa ko, binenta ko yung kotse ko. So ako yung walang car. So sinacrifice ko yun para sa kanya. Nag-pandemic. Saktong di siya nakaalis. So, paano yung... Andun, naka-hold lang yung money na yun. So, parang ngayon okay na? Okay na, nandun na siya sa US. Wow. Congratulations. Congrats. Lahat naman That's an achievement. True. Lahat ng sinakripisyo mo. Yes. Yung mga pera na yan, hindi yan natapon. Ipinatunguhan siya. So, how's life lately for you? As of now, okay naman. Tapos na ba yung obligasyon dun sa pamilya? Sa obligasyon ko sa pamilya, medyo okay na. Pero yung mga pamangkin ko, pinapaaral ko yung mga pamangkin ko. Wow. 3 yung pinapaaral ko. Yung isa nursing, criminology, culinary. Yung isa naman, this October graduate na siya. Wow. Yes. So yung at least dalawa maganda, pa. diba? At least maganda yung nila. Alam mo, ito yung ito yung gusto ko lang naman. Gusto ko mapagtapos yung pag-alimang pamangkin ko. Para pag after graduate nila, matulungan nila yung pamilya nila. Para hindi na sila umaasa sa akin. Alam mo, patunay to, na-realize ko dun sa sinabi ni Myla na siya yung nagpapaaral sa kapatid niya, nagpo-provide siya sa family nila, tapos siya pa nagpapaaral ng mga pamangkin niya ngayon. Imaginein mo kung gaano kalaki yung naidulot ng volleyball sa buhay ni Myla para hindi lang sarili niya yung umangat. Kasama ng lahat doon ay yung pamilya niya at extended yun. Yes. So, ibig sabihin talagang yung volleyball, no, ang laki ng papel sa buhay natin. Hindi lang kasi si Ate Myla eh. Ang daming volleyball player na talagang natulungan ng sport na to. Para, alam mo yun, matulungan yung parents. Dream mo sa life. Totoo. Kaya hindi ko expect na, na kaya ko pala. I mean, kaya ko pa. Ganito pala yung feeling sa pagnanay. Hindi ko sa nanay na,
ang hirap magpaaral. Correct. Pero sa sarili ko, ay hindi mahirap. Pero kung kailangan ng mga kamag-anak mo to, tulungan mo kung sino mas nakakaangat. Siguro yan yung mga, mo talaga pinanguhugutan mo sa bawat laro, sa bawat araw na you show off yourself, be present sa team, sa trainings. Kaya pag tinatanong siguro tayo, para kanino ka bumabangon? Alam mo So, kung... pinapaaral ko. Yes. Sa pamilya ko. Ganun. Ako, tanungin mo ako niyan. Para kanino ka ba? Sa'yo, Charis. Sa'yo. Sa mga dogs natin at sa mga cats. Sa mga aso. Ano Mga ang aso. mahal ng dog food niya? At ang mahal ng cat food niya, guys. Balik tayo sa volleyball. Okay, sige. Kilala ka bilang... Myla. Joke lang. Kilala ka bilang Bagyong Pablo. Yes. Ambon na lang ata to. Ambon na lang ngayon. Ambon na lang ngayon. Was there ever a time in your career na nag-doubt ka sa sarili? Oo naman. Kasi, alam mo, nung college pa kasi ako, doon pa lang tayo sa point na yung mga tuhod natin. Yes. Matitibay pa. Fresh pa. Yung katawan natin. True. Diyos ko, pag nga tayo na-injury nga, wala nga tayong mga PT. Diyos, ihila-hila nga lang yan. Eh di wala yan. Bangon na yung mga ganon. Pero, tas ngayon, na parang ako, tinatawag akong Bagyong Pablo. Gusto kong patunayan minsan yung ganon. Ay, hindi. Minsan sinasabi na, mag-retired ka na. Mag-retired ka na. Hindi na ikaw yung... I mean, sinasabi nila sa'yo na mahina ka na. Pero di nila alam na andun na kami sa point yung age na paano na, yung hindi na tayo yung wala na tayo sa peak. Wala sa peak eh. Para minsan kinukompare pa tayo sa iba yung mga bata. Tas, syempre iba naman kasi mga bata. Yung mga bata kasi aggressive pa yan. Yes. Hindi na nabi-feel yung pagod. Ako kasi sa age ko 31, nabi-feel ko na yung pagod ko, yung tuhod natin, alam yung mga ganon. Pero ako, ginagawa ko talaga, yung motivation ko, yun yung sinasabi sa akin ng mga, hindi. Kung ano yung nakikita nyo sa akin before, gagawin ko pa rin para sa sarili ko. Kaya nga, laking bagay sa akin si Coach Aldo. Oo. Kaya nga minsan si Coach Aldo yung nagpupush sa akin na, hindi, kaya mo yan. Walang mahinang tao, sabi niya. Nasa yan kung paano mo disiplinahin yung sarili mo. Noong time na sinabi sa akin ni Coach Aldo yun, ay, oo nga, no? Nung time na pumasok ako sa Petrogas noon, naghanap ako ng SNC ko. Hindi ko sinasabi na maano yung SNC namin sa coach. Okay yung sa namin sa Petro. Pero iba pa rin talaga pag may naghahawak sa'yo or nakafocus sa'yo. Nakafocus na talaga sa'yo. Na program Specific din. Oo, sobra. Nung inawakan ako ni Coach Aldo, lahat ng hindi ko nagawa ko kay Coach Aldo. I mean, grabe yung yung banat ng katawan ko. Sa kanya ko lang nagawa. Yung alam mo yung feeling na gigising ako umaga para lang sa kanya. Hindi, parang yung motivation mo sa kanya nandun eh. Kaya laking bagay sa akin si Coach Aldo. Aside from just being the sports conditioning coach, din siya madami ding wisdom sa kanya very motivating din siya when it comes to communicating players to coaches. Si Aldo, guys, ay husband ni Michelle Bumabaw. Yes. Correct? So, nakikita na rin natin kung bakit ganun din ganda yung dynamic ng dalawang mag-asawa na yan. Si Michelle, nakikita rin natin na actually, ka-batchmate ko si Michelle. Alam mo yun, parang even though may edad na dahil meron siyang husband na ganyan, nagagawa niya pa rin nasusustain pa rin niya at na-maintain pa rin niya yung level of playing performance niya. Sipag din kasi natin, Michelle. Okay. But it's very easy for people to say it and to judge yung mga senior players ng PBL. Kasi sabihin nila, matanda ka na, but they don't know yung dinadala ng mga senior players na to sa team. That it is very important talaga for a team to have you guys. Kasi kayo yung, kumbaga, nilulook up ng mga bata. Kayo yung parang pinaka-pundasyon ng team. Yeah. Bukod sa mga coaches, ganun. Yes. And kahit nabanggit niyo na 31 na siya, huwag natin kalimutan last conference ng best, di ba?
outside heater. Congratulations. Thank you, God. So, yes, thank you God. Diba? Thank you God Kasi talaga. ano tayo eh. True. Up until Injury. now, diba? We're still competing. Meron ka pang, may na-receive ka pang award. Oo. So, regardless of what age you are, for as long as you're still passionate and you can do the sport that you love, ibibigay sa'yo ni Lord lahat. Kasi, Totoo, diba? buhos ka din naman eh. Wala ka, binibigay mo din lahat para sa... Sabi si God gumawa ng ano. Yes. Grabe si God mag-work sa life natin. Oh. Do you Diba? do you do self-talk? Nag-self-talk ka? Hindi. Talaga. Kasi yung iba parang they help themselves by doing mga self-talk. Ganun. So ikaw purely ka lang. Gagawin ko lang yung trabaho ko pagka kung ano yung kailangan ng team. Oo, and then ano lang naman ako eh, pag sobrang kailangan ko na sila, sabi ko, ate, sabi ko lang, tulong-tulong tayo sa loob ng court. And then, syempre, hindi mo naman magagawa, mag-isa yan kung walang tulong mga kasama mo. Kaya grabe din talaga yung tiwala mga setter sa amin, sila Chenky, sila Ate Chi, sila Juliana, ayan. Yes. Kaya kami, pag binibigyan kami ng mga set, kailangan talaga bigyan mo din sila ng lakas ng loob din talaga and kumpiyansa sa sarili kung paano papatayin yung bola, diba? True. So yun. Kasi once na hindi mo napapatay yung set nila, parang feel nila, ang pangit ng mga set, diba? Yung mga ganun feeling. Ikaw, setter ka, diba? Totoo. And for a setter like me, importante din yung makitaan namin. Oo. Yung spiker na may tiwala ako sa'yo. Kasi yun, nagbibigay ng confidence sa amin na, ito. Hanggang sa makuha na ng makuha, gumanda na ng Oo. diba? Kasi parang, very normal yun sa setter na parang pag di napapatay, shit, may mali ba? Totoo yun. Ako kasi, kapag, kinakausap namin yung setter, Chenky, medyo taas mo pa yung set. Pero once na na-error namin, hindi namin pinapa-feel sa kanila na ang pangit ng set mo. Sabihin namin, sa amin yung, ako yun. Parang ginagano ko. Para at least, isipin mo, sa 5 spiker mo, hindi na alam ng setter kung anong gusto ng, setter. Minsan masyado nang mabilis. Kailangan talaga more communication talaga sa loob ng court para at least magtugma yung mga set. Correct. Diba? Very, very veteran yung datingan ng payo mo, te. Oo. Kasi parang kailangan siyang marinig ng maraming mga players. Tinan mo kami ni Kim, di ba? Yes. Si Kim, grabe, alam mo yung sa F2 ko palang, alam na agad yung set ko. Isang gano'n ko lang, kindat ko lang sa kanya. Alam na niya. Oo, alam na niya. Gano'n na. Gano'n? Dapat talagang kamandag mo, te. At Kim, baka naman kaya tawag teammate natin. di ba? Totoo. Galing no? Well, Kim, isa sa mga veterans, di ba? Napakadali na yan for her. And, having said all the things that you've shared sa kanina, sa mga fights mo, sa volleyball, experiences mo sa paglalaro, and yung mga struggles. Pero, was there a time in your life na parang napasuko ka na? Parang gusto mo nang sumuko sa volleyball. Pero, since naglalaro ka pa rin ngayon, ano yung, naging turning point din para magpatuloy ka sa paglalaro ng volleyball? Saan anong team ba ako? Petrogas ata. Nung Petrogas, pa-end of contract na ako nun. Namatay yung tatay ko kasi nun. Pandemic, pandemic, December, birthday niya kasi yun, December 20. So, pa-end of contract na ako nun. Syempre, siya yung motivation ko eh. Siya yung number 1 fan ko talaga yung tatay ko nun. Kung di dahil sa kanya, hindi ko magagawa yung mga gusto ko. Alam From a very strict dad. Oo. To the most supportive. Tapos number 1 fan ko na siya, di ba? Minsan ngayon, nag-aawin dalawa yung Stevie nun. Nanay ko gusto balita. Tatay gusto niya ng game. Oo. Tapos after nun namatay yung tatay ko, parang doon ko na-feel yung breakdown ko sa sarili ko na iyak ako ng iyak. Alam mo yun? Isipin mo, a year lang ako umuwi. Christmas lang. Christmas, birthday niya lang. Yun yung sobrang pinagsisiyan ko sa sarili ko na shit, hindi pala pwedeng okasyon lang yung uuwian mo eh. Dapat pag may time or 1 day to 2 days ka, kailangan umuwi ka. Kaya ka uwi ng uwi. Uwi ka dapat. Kasi hindi alam kung kailan natin makakasama yung family natin. Ako, di ko nga expect na tatay ko mamatay. Sobrang lakas nun. 73 years old. Diyos ko, nag-ano pa ng mga bakay. Nanghihila pa ng mga bakay yan sa mga bundok yan. Tapos manggugulat ako, parang nagpa-check up lang siya.
ng umaga kasi inuubo siya. Oo. Kasi nga kwento yan kumbaga, may party kasi kami. First time magpo-party, birthday niya. So, naglinis siya sa bahay, ganyan. Okay. So, kinabukasan, ubo siya ng ubo. Magdamag siyang inubo. Kasi nga, yung pinagpawisan yung likod niya. So, sabi ng ate ko, si Papa pala, ipapacheck up ko lang kasi ubo ng ubo, hindi siya makahinga. Sige, okay lang. Kasi hapon pa naman kami uwi ni Matet. Ganyan. Sobrang, weird talaga na nangyari. Tapos hapon, nurse yung pinsan ko doon. Oo. So, parang ako, yung feeling ko mabigat. Sabi ko, parang may something na may nangyayari na hindi ko alam na ayaw sabihin sa akin ng family ko. Oo. So, siya mag-drive ako papuntang NLEX So, yung kapatid ko, alam na pala na namatay rin tatay ko ng hapon. Namatay na. So, sabi ng pinsan ko, May, mag-drive ka muna May kausapin, ganyan. So, ako nafe-feel ko na may something na. Tapos, nung umuwi kami ng hapon, so, sabi ng kapatid ko si Matet, ate, na-excite ako umuwi kasi may party. Alam mo yung ganun. Siya, first time namin Medyo nakaangat-angat namin sa buhay na tatlo. Siya, first time namin, syempre, di ba? Tapos tumawag si ate. Malapit na ako, nasa exit ng Conception. And, exit na tayo. Sabi niya, si ate, sabi niya, daan ka sa cremation. Kasi bawal ilibing. Kasi pandemic. Pandemic So, yung kapatid ko, di ba pag may tumatawag, nakakonek ako sa car. So, narinig ang kapatid ko. So, nagwawala yung kapatid ko. Tapos, nung nasa NLEX na ako, hindi ako umiyak. Hindi talaga umiyak. Kasi nag-drive ako Tinatapa ko yung sarili ko. Tapos, bila bumuhos yung ulan. Bumuhos yung ulan. Tapos, lahat ng mga tao, binubusinahan kami. Kasi, ang takbo, 40 ang takbo ko. Kasi, hindi ako mapakali. Parang feel ko gusto ko ng bilisan na, ang weird nga, parang gusto mo siyang bilisan, pero biglang parang 40 lang takbo, parang yung takot. So, sabi ko sa sarili ko, tay, pauwi ako. Sabi ko, punta ako sa cremation mo. Kailangan makauwi ako or makapag-focus ako sa pag-drive ko. So, nagulat ako, ang bilis namin. Andun na kami sa mismong cremation na. Okay. So, kinausap ko yung tao doon. Baka pwede po namin makita mo lang yung katawan ng tatay ko bago i-cremate. Nakita ko na lang yung paa. Kasi ang habang tatay ko, di ba? Kasi una yung ulo. So, after nung nakuha ko yung cremation na, so, nilibing namin sa bahay for Christmas to New Year. So, nasa amin yung bahay namin. So, doon ko na-feel yung sobrang bigat na, yung lahat na wala I mean, hindi ko expect na ganito yung mangyayari, na sana dati ko pa nagawa na lagi akong umuuwi para i-bonding ko yung family ko. Pero, di ba nga sabi, nasa uli yung pagisisi nga, di ba? So, after that, araw-araw ako umiiyak sa bahay na nakalibing yung tatay ko. Tapos, nung birthday niya, December 20 na. Yun, nag-start lahat ng araw-araw ako umiiyak na, ayoko na. Tapos, sinatawagan ako ng Petro na mag-renew ako nun. Hindi ko sinasagot yung team ko kasi nga, parang feel ko parang ubos na ako Parang, maglaro pa ba ako? Para saan pa? Kasi wala na akong yung tatay ko. Wala na akong reason para maglaro. So, syempre, after nun, alam mo yung feeling na ang dami nangyari yung mga breakup ko, sunod. Tapos namatayin pa yung tatay ko. Hindi ko alam kung feel ko ba nababaliw na ba ako na minsan mag-isa ako nagsasalita. Totoo yun. Kasi ate ko, nakita niya ako, nagsalita ako mag-isa. Hindi ko alam na may mga ganun palang nangyayari sa akin. Sobrang stressed yun. Stress ako, ang payat-payat ko, hindi ako kumakain. Tapos mga New Year na, parang yung mga tao, nagpuputukan kami. Nag-iiyakan lang sa bahay namin, nakasama siya. Sobrang nangyari sa akin. Nakasama niyo sana siya. Tapos after New Year, kinausap ako ang nanay ko, ano bang balak mo? Maglaro ka pa ba? Kasi tinatawagan ako ng yung team ko sa Petrobras. So, wala akong maisagot nun. So, time na kinausap ko yung tatay ko bago nung nilibing na siya, parang sign, bigyan mo ako ng sign. Tapos, parang after na nag-sign, umulan. Kaya yung ulan na yon, yung ulan na pauwi ako noon na papunta akong cremation. Na feel ko, gusto niya, pag ba nabuhay tatay ko, matutuwa ba siya na hindi ako naglalaro? Parang yes. Yun yung naging mindset ko. Ay, hindi, itutuloy ko pa rin. As of hanggang ganyan, dito pa rin ako, naglalaro. Ang ganda nung pumasok yung question na yun sa isip mo na, pag hindi mo ba pinagpatuloy yung volleyball, matutuwa ba yung dad mo? Tatay ko. Alam mo sa sarili mo na gusto ng tatay mo, naglalaro ka. Kaya yun yung nagpatuloy sa'yo. Ito yun. Grabe pinagdaanan ko. Payat ko.
ang daming mga tao na hindi nakakaalam ng ganyan pala ang pinagdadaanan ng isang may Pablo, ha? Oo. Wala talaga pinagdaanan ko talaga. Kaya mga doktor dati, sobrang galit na galit ako. Hindi ko nilalahat, pero Yes. kasi feel ko, may mali din sa nangyari before nung namatay yung tatay. With everything that you've experienced, did you feel any support from your team nung nalaman nila yun? Oo. Nagte-text naman sila. Pero, Were they of big help while you were grieving? sa totoo lang talaga, blanco pa rin ako noon nung tinetext ako mga teammates ko noon. Okay. Hindi ko sila sinasagot. Kasi as in, syempre, sobrang down mo eh. Hindi ko, parang pinupoint ko sarili ko na, hindi ko kailangan ng, alam mo yan, minsan may mga ganyan tayo, Chi, na, wait lang parang hindi nyo kasi alam yung nafe-feel ko eh. Yung mga sinasabi na, may okay lang yan. Yung mga, hindi sa okay lang yan eh. Yung kung ano mo yung nafe-feel mo, ganun. Kasi, normal na nandyan sila na nakasupport sa'yo. Pero, hindi nila alam kung ano yung nafe-feel mo. Nung nawalan ka ng mahal sa buhay. Lalo number one fan mo pa yung diba? Hindi mo pa expect na gano'n ang mangyayari. Correct. Pero, as time goes by, syempre, you played with Petrogas pa din. Nakabalik ka. So, ibig sabihin, nag-sign ka na ulit ng contract. Ang tagal mo na sa Petrogas, ilang years na? Parang pagkasama ko siya, parang mga 5 years na rin. 5 years? Mga ganyan. As of now naman, yung team namin, okay naman kami. Minsan pag may mga bonding naman, nagkasama-sama naman kami. Pero syempre, hindi natin maiwasan minsan na may mga salisalting mga lakad, yung mga ganyan. Ako naman, yung kasama, sinang lang eh. Sinang lang. Usually, anong type nyo? Kain, ganyan? Kain, tapos nagsisimba. Ayun. Simba kami lagi. Yes. More adventure kami. Yun yung namin. Wow, adventure, Sinang? True. Anong adventure to? So, malaman. Madami. Uy! iba yung tingin ng mata mo, May iba tayo. Describe mo naman yung mga Petrogas Angels. Yes. How would you describe Ate Chi side? Ate Chi, siya, mother namin sa team. Siya yung balance namin sa team. Siya yung may mga problema. Oo. Andyan siya to fix everything naman. Kung may mga problema. Oo. Nang Aiza? Aiza kasi, sinang Aiza, tahimik naman sinang sa team. Hindi siya vocal na tao. Mayayain sinang. Sobrang mayayain yan. Shy type ba siya? Very shy type. Sobra. Tapos, lang kami niyan, like kayo nag-bonding, kumakain lang kami, nagsisimba lang kami, tapos hinahatid ko sa condo niya pag pauwi na. Ano mga, ng Aiza, mga favorite niya na pinag-uusapan? Mahilig ba siya sa food? Sa mga TV series? Hindi siya mahilig sa sa ganun eh. Pero, sa nakilala ko kay Nang, parang same kami ng personality. Oo. Pag maingay siya, maingay din ako. Parang isang click lang namin, alam na namin kung ano yung mga nangyayari. Okay. Isang tinginan lang, mga ganun. Sinang kasi, ang tawag ko sa kanya, minsan mama. Mama, ganyan. Parang mother and daughter. Parang ganun. Cute niya naman. Oo. Kaya nga, sobrang happy ako na naging close ko Sinang. Kasi balance eh. Kumbaga pag hindi ako okay, sinasabihan ko siya mga problema ko. Kung naging bad day ako, sinasabihan ko siya. Minsan sinasabi ko, okay ba laro ko? Ano mga kailangan kong gawin sa training? Minsan pag pumapalo ako, pag setter, ganyan. Nauna ba ako sa set? Ano babagal? Siya nagkasabi sa akin kung ano yung mas makakabuti. Ang galing, no? Alam natin na si Myla, veteran na siya sa volleyball. Pero up until now, she gets to ask veterans also kung ano pa yung mga pwede niyang i-improve. Yes, the learning attitude. Yung learning attitude. Na sana ang mga bata ngayon, lalo na sa pro, may ganun din sila at makuha nila yun sa katulad ni Myla na. Yes. Para mas ma-enhance pa yung performance. Kahit veteran ka na, talagang curious ka pa rin. Anong best advice ni Nang Aiza sa'yo? Kumbaga, pag pangit kasi laro ko, parang sa yung sinasabi, okay lang yan, May. Sabi niya, marami pa naman mga bang games na pwede ka makabawi. Yeah. Ganyan. Tapos, about sa life, yung mga gano'n, sasabihan niya ako, kunyari, about sa love life, yung mga gano'n. May, okay lang yan, makakahanap kayo na mas deserve mo. Yung mga gano'n. Gano'n kami dalawa eh.
Kung siya rin naman may problema, sinasabihan ko din siya kung ano yung mga nakikita ko. Saluhan kayo. Saluhan lang kaming dalawa. That's cute. Kunyari, ako, kung wala siyang laro, sinasabi ko sa kanya, Ma, kung bahala sa'yo sa loob ng court, babawian kita. Ganun lang kami. Kung siya wala siyang laro, ako sasalo, Ma, kung bahala sa'yo, bawian kita. Pag ako walang laro, parang siya rin Siya rin yung gumagawa sa loob ng court. Ako kasi ako, Chang hindi mo ako makikita na matapang ako as a player. Pero once na nangailangan sila sa akin, ginagawa ko yung best ko talaga. Para sa family, 'di ba? Lahat gagawin mo lahat ng sacrifice mo sa family mo, ibibigay mo para sa paglalaro 'yan, 'di ba? Lahat ng sacrifice mo, lahat ng mga gusto mo niya, gumimik ka, hindi mo magagawa kasi mas naka-focus ka sa sa career mo hindi sa mga teammates mo. Kailangan talaga, ako kasi once na may laro ng kinabukasan, yung mindset ko sa loob ng court or game, nandun na yun Kasi lalo mga crucial game natin. Kumbaga ako, ginagawa ko yung best ko na maipanalo, matulungan ko yung mga teammates ko, matulungan ko yung mga coaches ko, kung ano yung mga pangangailangan, ganyan. Parang kino-compare ko siya sa family ko. Kung ano yung ginagawa ko sa family ko, kailangan ko din i-compare dun sa kung paano ako maglaro sa loob ng court. Correct. So kaya talaga na-maintain mo na mabigay mo talaga yung best mo. Pero kasama dun talaga yung disiplina mo din. Kasi the way you said na inaalagaan mo yung sarili mo, 'di ba? Pag sinabi kasing ganun, talagang disiplinado ka talaga sa sarili mo. Magpapakondisyon ka na mabuti. Inaayos mo yung tulog mo, yung kain mo, 'di ba? Tsaka wala ka ring bisyo. Definitely. As a pro, alam nyo naman, ganyan talaga. Pero ngayon, na sa age natin, nakakasama na natin yung mga bagong henerasyon. Paano mo naman i-describe yung evolution ng mga player na to? Yung evolution ng mga players na katulad nitong mga bata ngayon. Siguro, 'di ba dati kasi tayo nung college tayo, medyo may mga seniority, 'di ba? So lahat tayo, ako example, as a rookie, may mga senior ako. Kailangan talaga, mauna ako sa gym talaga. Kasi kaya magmamap ka dun Magmamap ka, yung sa net, yung tubig, ganyan. Kailangan pagdating ng mga senior, okay na lahat. Ngayon kasi parang naging mas madali ngayon, no? I mean, hindi na sobrang mabigat yung gawain ng mga mas tulungan na kasi. Tulungan na kasi ngayon. Wala na masyadong seniority. Nabutan ko rin yung dapat, yung mga rookies, dapat okay na yung tubig, nakapag-map na, rotation pa ngayon kasi, parang mas magaan na yung nila Hindi na mabigat. Nagtutulungan na kasi, which is dapat naman. Oo. Tsaka, tingin ko din, malaking factor din na nagkaroon ng K-12. Kasi nung batch natin, diba, after mo ng 4th year, college ka na agad. So, yung mga bata ngayon kasi, after nila ng 4th year, meron pang 2 years sila. Tapos bago sila mag-college, ang lakas-lakas na talaga nila compared nung sa natin, batch natin. Medyo first year to second year college, medyo bata ka pa sa laro Diba? Magpipik ka pa lang pang 3rd year, 4th year, 5th year mo. Ngayon yung college ngayon, first year nila, peak na ka. Grabe, no? Palaman na. So, yun yung evolution din na meron talaga sa generation. Talaga. Diba? Sino naman ngayon yung sa new generation yung pumupukaw ng attention mo na sinusubaybayan mo din yung career? Ngayon kasi, ang dami na, no? Angel Gadino, diba? Belen, Mitura. Yes. Yan. True. Ang tatangkad din ng yung mga new generation tayo ngayon. nga, college pa lang, nasa 5'6 pa lang, hinihila pa lang tayo. Sila, ang tatangkad na, no? Yung sinihila. Sobrang traditional way. Grabe mag-stretching dati kasi tatangkad pa. Mag-stretching ka kasi. Tayo. Ayan, grabe ang stretching. Tatalon-talon pa tayo, di ba? Tawa ng Diyos, ito pa din ang height namin. Uy, nabanggit niya si Belen. Si Belen, kaka-retire lang ng jersey ngayon. Nakaka-proud. First ever. Sa NU. May Pero mga taga-NU, nakaka-proud naman si Belen. On that. Nakaka-proud yun. Diba? Sobra. Si Bella kasi. Si Bella,
nakilala ko siya talaga. Very disciplined si Bella. So, I think she really, really deserved that. Yes. Yung hard work niya. Talaga yung discipline niya, lalo sa kain niya. Tsaka yung mga bagay na yun na itinuro sa atin bilang mga atleta, yung disiplina, yung makikinig ka sa coaches, ma-apply mo kasi yan sa buhay, di ba? Totoo. Magagamit mo yan sa labas ng court, yung disiplina na yan. Yung sinabi mo, maganda yun yung sinabi niya na hindi naman masamang mag-take ka ng advice from other people para mas maging maayos ka na tao. So sa labas ng court, hindi rin masama na may ibang taong makakita ng mali mo, tumanggap ka at ayusin mo yung disposition mo sa buhay. Ganon. Totoo. Tama yan. Diba? Pasok. Panalo. Panalong panalo. Water break! Dago Chika, Insider Scoop, at Game Day Kwento. Lahat yan, dala ng Sports Plus. Service error? Di uso rito. Laging ace sa sports content. Visit sportsplus.ph now. Like, comment, and subscribe para laging mainit ang laban. Welcome sa podcast na Beast Mode pero may konting bardagulan. Paano bardagulan? So sa segment na to, pag-uusapan natin ay Ano ang mas nakakatakot? Siya? Ang galit na spiker or ang tahimik na coach? So ako, syempre, de-defend ko ang galit na spiker. Tahimik na coach. Yes. So, dali defend yun. Sige nga. Mas nakakatakot talaga yung tahimik na coach. Oo. Kasi pag sinabi yung tahimik na yung coach, ibig sabihin wala na siyang gana sa'yo na turuan. Exactly. Ako para sa akin, mas nakakatakot yung spiker na galit. Bakit? Kasi ibig sabihin, mas lalo siyang mahirap kalabanin sa court. Kasi galit na to, talagang lahat ng bolang inibigay, talagang babaragin niya. Ganon. Diba nga kapag tahimik na coach, parang feel mo wala na siyang gana sa'yo. Lahat ng tinuturo niya parang wala lang. Hindi, alam mo, yung parang dyan, kasi nag-a-assume kayo Don't read the body language of a person. Hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan siya, bakit siya tahimik, diba? So, mas okay na makita mo yung emotion niya na talagang galit. Parang mas intimidating yun. Ay, galit na talaga itong spiker na to Ganun yung pagtahimik. Alam mo ba yung the calm before the storm? Ay, yung mga coaches kasi may ganyan yan. Bobo kasi ako Charot lang. May ganyan kasi yan. Yung mga coaches na yan, pagka tahimik na sila, ibig sabihin may next move na sila iniisip. Yes. At yun talaga mapapaluha na kayo talaga kayo sa kaba. Nakakakaba. Di mo alam. Hindi mo alam. Kukuha na silang iba. Charing. Ako hindi. Abang-abangan mo na yung kontrata mo. Gabi naman kayo mag-isip, Jay. Gabi naman kayo sa mga Oy, totoo yan. Uy, may iba talagang gano'n nakakakaba ng mga decision nila. Ano gagawin nila sa training, kung hihirapan ba nila or... God. May mga gano'n, syempre may mga na-experience sa tayo. Pero madaming coach na expressive Oo, marami. Pero talaga pagka naka-encounter ka ng tahimik na coach, Coach Ramil, tahimik, nakakatakot. O hindi balanse yun. Pero pag tumahimik na talaga yun, nakakatakot. Diyan na nga lang din ako. Minention mo si Coach Ramil. Diyan na nga din ako. Sige mo defended. Tahimik kasi, Diyos ko, Day. Lahat ng mga lasalista, pag alam nila matahimik lang si Coach Ramil. Pag may tinanong ka, wala siyang sagot. Pag ka. Pag tiningnan ka lang niya, tapos hindi siya sumagot. Nanginginig-inig pa yung naman naglalakad. Okay. Sige nga, dyan lang. Hindi, kailangan ko i-defend to. Tingin ko kasi pag yung coach tahimik, baka parang nag-strategize siya. Ayoko mag-assume. Minsan, tinitake ko lang din na pag tahimik siya, okay, chillax lang siya. Pero pag yung teammate ko, galit na, like si Myla, pag galit na siya, gusto niya ng pumuntos. Tapos kalaban niya ako. Hala. Tayo ka sa ayan na. Tayo ka kay Myla. Galit na. Yung bagyo. Lalabas na. Signal number 3. Ako sa teammate, siguro kung takot kung galit yung spiker, hindi ako matakot. Bakit? Wala, hindi ako natatakot. Siya yung setter. Hindi ka natatakot. Kasi setter ako Pag galit ka, balas mo lang bola sa akin. Totoo ba? Hindi ganyan kinikwento mo sa akin. Wala kang choice. Ako pa yung naghuhugas ng kamay. May na-encounter ka na ba na player na galit? Oo. Hindi ka natakot?
Oh. Nainis ka? Ay, hindi naman. Pag mga time, syempre may inis ka pag game. Pero may mga times din na kalmado ka lang. O sige, medyo mataas ang emotion later na ganun. Totoo naman. Pero hindi ko naman sinasabi, kina-close lang sa laro yung spiker na galit. Paano kung galit ako talaga? Like yung mga teammates ko pasaway. Aba, matakot na sila sa akin, no? Kasi hindi naman ako setter spiker ako. Pag galit na ako, matakot kayo sa akin kasi didisiplinahin ko na kayo. Alam mo, depende naman yan, Chang, sa spiker ako, kung paano pag galit ako, pwede kong gawin yung i-outside ko yung palo ko. Yan yung nakakatakot. Diba? Lalo pag mga crucial. Yan yung nakakatakot kasi parang, galit na si Myla. Parang binawaldas na yung mga palo. Diba? Halika dito, i-defend mo tayo. Dito ka lang, hindi mo pa rin iwan mo ko dito, Teo. I-defend mo yung coach natin. Parang mas okay yung sa player pa sa akin. Nakakatakot. Spiker tayo. Sa tansya yun. Magliligpit na ako. Sorry, Shal. Spiker din kasi ako Pwede sama na po dito. Sumama na sa spiker. Ang hirap. Hindi ako paninindigan ko talaga yung nakakatakot. Ano bang na-experience mo sa coach na tahimik? Huwag na nating tanongin. Huwag na nating pag-usapan. Hindi nga, seryoso ako. Mahal, ano na-experience mo sa coach na tahimik? Hindi kasi pagka-tahimik na ang coach. Pinakaayaw ko mangyari talaga sa coach na tahimik is kapag kayong hindi niya ako tinuturuan. Hindi ka, bakit may ganon? Tinuturuan ba yung ganon? Uy! Ano yan? Sabi mo, hindi niya na ako tinuturuan. Hindi. Bakit may pag-touch? Wala. Hindi, parang nilalatag ko lang yung okay. Yes. Pagka tahimik na yung coaches, feeling mo hindi ka na tinuturuan. Ibig sabihin, medyo parang mapapa-overthink ka yun na parang ako pa naman overthinker ako, di ba? Yes, very overthinker ka. So, mas kasi gusto mo yung coach. Pag tahimik yung coach, wala, hindi na ako tinuturuan ito. Baka, baka napagod na siya or baka na-i-stress na siya sa akin. Mas gusto mo yung coach na may communication kayo. Maganda yung communication. Lagi kayo nag-uusap. Yung gano'n. Bakit ka tawa-tawa sa akin? Okay matakot ka sa akin. Spiker ako. Galit na ako eh. Ano mas nakakatakot ngayon? Yung coach na tahimik o yung spiker na galit? So, nakaka-motivate yun pag tinuturuan ka ng coach. Nakaka-motivate yun. Diba? Kasi kausap ko muna siya. Kasi ako... Kami pa, hindi ko tapos. Nag-discussion kami. Kasi ako, pag tinuturuan ako ng coach, sinasabihan niya ako, may ganito gawin mo. Nakaka-motivate yun, sheesh. Kapag hindi ka si Coach Brian nga. Pag, Coach, ano po dahil kong gawin? Ganito lang yan, May. Yung depensa, sa ilalim mo kunin, huwag sa taas. Okay. Pag sinabi sa'yo ni Coach, Coach, ang gagawin ko? Kalabala dyan, doon ka na matakot. Bakit? Ibig sabihin, ayaw ka ng turuan. No, feeling ko, ikaw na bahala dyan. Ibig sabihin, may tiwala siya sa akin. Sige, okay. Ako na bahala dito. Paano pag puro ka mali, may tiwala pa rin sa'yo si Coach pag ganun? Dapat mo talagang lagyan ng tiwala yung sarili mo. Because we need to make room for our mistakes. Diba? Hindi naman parating, magaling lang tayo. Pero ba't ang laki nito? Hindi ko kaya na bakit ang laki nito masyado. Ba't ang laki nito? Para sa ako sa bibig ka. Uy, buwang. Ay, sorry po. Ang hirap pag seryoso. Hindi, wala yan. So, going back, Mahal? So, mas gusto mo, yung... Mas nakakatakot para sa'yo yung coach na tahimik. Oo. Kasi... Nakakatakot. Coach, ikaw ka. Wala, tawa-tawa. Di Mayla, alam ko mo naman to. Ayaw talaga mo. Inaano niyo ako. Iniiwasan niyo yung tanong ko. I-defend mo. I-defend mo siya. Mas nakakatakot ang... pala kasi wait. Ano mas nakakatakot, coach na tahimik or spiker na galit? Depende sa spiker, syempre. Dito na lang kasi ako. Sige. Ako na mag-isa. Sanay naman. Doon ka na. Sanay ako mag-isa. Doon. Single nga pala to, guys. Dapat 38 kayo, 38 above. Ano? Uy, yung coach nga kasi. Ano ba naman yan? Ate Mayla, sagutin mo. Coach, tama ba? Coach Brian. Coach Ikaw ay Coach Tina? Oo. Hindi, nakakatakot ko yun talaga. Lalo na yung energy pag tahimik. Kasi pag hindi energetic yung coach, parang may iba talaga. Tapos yung iba tinuturuan, tapos ikaw hindi. Oo, doy. Totoo yun. Hindi ka ba natakot sa ganun? Diba? Hindi. Mas natatakot ako sa coach na expressive. Yung pinagsalitaan ka na. Kasi masakit pag may narinig ka diba? Nasalita.
Ako kasi hindi. Parang- Pagka-expressive yung kotsa galit niya, parang nagagets ko kung saan siya nanggagaling. Pero yung parang, iba yung ng kotsa yun. Ganyan talaga kasi mga overthinker nga kayo. Yung mga ino-overthink yung masyado Siyempre based on nakaka-negative. experience yun. Oo, Diba? totoo yun. Ako hindi ako Na-experience masyadong ko na rin yan, pero ayoko sabihin. Ako din. Ayaw na sabihin. yan? Sino siya? Ang ayos na gawin. Nagsasabi. Sorry. Sige, guess niyo pa ako dito. Manyak, diba? Ikaw ginagawa mo lahat para hindi ka na makaulit dito. Uy, grabe. Ulit Bukas dito, pa ka. Bukas ulit, oh. Isama mo si ate ng Diyos ko naman, sana may sama ko siya. Maglalaba yun? Maglalaba. at magcha-church. Anyways, last na na statement ko siguro. I would say, I'm not an overthinker. I don't usually assume body language. So, para sa akin, hindi ako masyadong na-intimidate or natatakot sa coach na tahimik. Parang for me, mas okay pa na nahimik na lang siya para hindi ako ma-distract sa performance ko. Then makita ko yung kalaban na galit na talagang, alam ko, itong kalaban na to, pag galit na siya, gagawin niya lahat para mapanalo yung team niya. So, yun ang alarming sa akin. Okay na yun. Gano'n na lang. Sila manalo. Water break muna sa kwentuhan here sa Beast Mode. Hosted by Chakal, Abby Maraño at Camille Cal. Powered by Sports Plus. The official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin ng mga episodes. Alright, so thank you so much, Mai, para sa pagpapaunlak ng interview na to. Yes, thank you so much. Parang nagdadasal ka natin. Nagano lang ako. Okay. Yeah, okay. wow, kabog. May energy ka pa, ah. At dahil may energy ka pa, Yes. what's your message to your younger self? Ako, sarili ko, nakaka-proud si Myla Pablo, Yes. di ba? Kasi hanggang ngayon, nag-volleyball pa rin ako. And ngayon, nakakuha pa ako ng award. Yes. Thank you sa mga teammates ko, sa mga nagtiwala, and mga coaches ko, and also, and then sana maging healthy pa yung katawan ko. Yes, And career ko para mapagtapos sa pag-aaral sa mga pamangkin ko. So, yun yung mga gusto mong sabihin sa younger self mo na parang Yes. proud na proud ka. Sa mga, Yes, and naka-move on na rin, sis. yes. Yes. Sabihin mo na din siya na, huwag siya magpapaloko. Wag mo na ako i-detect ha. Charing! Endgame na mga ka-Beast Mode! Salamat sa pagsama sa panibagong set ng mga kwento, laban, at sports chika na walang kapantay. Kung bitin ka pa sa thrill, huwag kalimutang bisitahin ang sportsplus.ph. Dito sa Sports Plus, lagi may bagong laban at exclusive insider scoop para sa mga tunay na fans. Like, comment, and subscribe para ikaw ang unang makaalam sa mga susunod na episodes. Kita-kits! Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangkas sa feed mo. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.